Minsan, sa gitna ng isang abalang hapon sa Maynila, sa ilalim ng matinding init ng araw, naroon ako sa isang kapehan sa kanto ng Recto at Moraita. Doon ko unang nasilayan si Lea, isang kaibigan ang nagpakilala sa amin. At sa unang sulyap pa lang, naramdaman ko na may kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya, tila ba may sinasabi, may kwento. Ngumiti siya, at sa ngiting iyon, tila binura niya ang lahat ng pagod na dala ko sa araw na iyon. Naging madalas ang aming pagkikita. Minsan sa kapehan, minsan naman sa mga sinehan. Sa bawat pagkakataon, mas lalo kong nakilala si Lea. Ang kanyang mga pangarap, takot, at ang kanyang mga tampuhang hindi niya maalis-alis sa kanyang sistema. Sa bawat tampuhan namin, tila ba isang malaking unos ang dumadaan sa aming relasyon. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maisip ang buhay na wala siya. Isang gabi, habang umuulan, nagkaroon kami ng matinding alitan. Nasa isang maliit na restaurant kami noon at tila ba nag-aalburuto ang langit kasabay ng aming mga damdamin. Bakit ba lagi na lang tayong ganito, Marco? Tanong ni Lea, may hinanakit sa kanyang boses. Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong may mali, pero hindi ko matukoy kung ano. Siguro nga, masyado tayong magkaiba, sabi ko, habang tinitingnan ang basang kalsada sa labas ng bintana. Tumahimik siya. Marahil, iniisip din niya ang mga bagay na hindi masambit. Lumipas ang mga araw na tila ba hindi kami nagkakaintindihan. May mga oras na gusto kong tawagan siya, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Naisip ko, baka kailangan namin ng oras para sa isa't isa. Pero, ang bawat oras na lumilipas ay tila ba isang malaking pasakit. Hindi ko maalis sa isipan ko ang tanong, hanggang kailan kami ganito? Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang buhay. Ngunit, sa bawat pagdaan ng oras, mas lalo kong nararamdaman ang pangungulila. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho, nakita ko ang isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga bulaklak. Pumasok ako at napatingin sa mga rosas na nakadisplay. Naalala ko kung gaano kahilig si Lea sa mga bulaklak. Dinala ko ang isang bungkos ng rosas sa bahay ni Lea. Habang papalapit ako sa kanyang pintuan, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Pinindot ko ang doorbell at ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Bumungad sa akin si Lea, halatang gulat sa aking pagdating. Marco? Pulong niya, tila hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam kong kailangang may mangyari. Lea, kailangan natin mag-usap, sabi ko, habang inaabot ang mga bulaklak. Tinanggap niya ito at tumabi para makapasok ako. Sa loob ng bahay, umupo kami sa sala at tahimik na nagtitigan. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero kailangan kong subukan. Lea, hindi ko alam kung paano natin aayusin ito. Pero alam kong hindi ko kayang mawala ka. Sabi ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Marco, mahal kita. Pero kailangan natin ayusin ang mga problema natin. Hindi pwedeng ganito na lang palagi, ani Lea. Habang nag-uusap kami, tila ba may bumabalot sa amin na hindi maipaliwanag na damdamin. Isang bagay na parehong nag-uugnay at naghihiwalay sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may pag-asa pa. Ngunit bago ko pa man masabi ang susunod kong sasabihin, bigla niyang binuksan ang kanyang telepono at may ipinakita sa akin. Sa screen, may isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Mensahe na tila nagbabanta sa aming relasyon. Simula ng muling pagkikita namin ni Mia, halos araw-araw na kaming nagkikita. Palaging may tampuhan, palaging may hindi pagkakaintindihan, pero hindi rin kami nagtatagal na magkalayo. Para kaming magnet na kahit ano pang puwersa ang pumigil, palaging bumabalik sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong meron sa pagitan namin.
Pero tila may bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Isang gabi, habang nakaupo kami sa isang paborito naming kainan na tanaw ang mga bituin, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Tahimik siya, malayo ang tingin. Sa mga ganitong sandali, alam kong may mabigat siyang iniisip. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, pero kailangan kong malaman kung ano ang gumugulo sa kanyang isip. Mia, may problema ba? Tanong ko, pilit na hinahagod ang kanyang kamay. Wala naman, Paul, sagot niya. Ngunit hindi niya ako tiningnan sa mata. Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Sa tagal na naming magkasama, natutunan ko nang basahin ang mga tahimik niyang hinaing. Hindi ko alam kung ako ba ang dahilan ng kanyang pag-aalala o may iba pang bagay na nagdudulot ng kanyang pagkalungkot. Mia, alam kong may bumabagabag sa'yo. Sabihin mo na, nandito lang ako. Pagpupumilit ko. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang matagal nang nakabinbin na usapan. Paul, palagi tayong nag-aaway. Palagi tayong may tampuhan. Hindi ba nakakapagod? Tanong niya, may lungkot na bumabalot sa kanyang tinig. Hindi ko inasahan ang biglaang pag-amin niya. Oo, madalas kaming magtalo, pero palagi naman kaming nagkakaayos. Ang akala ko, bahagi lang iyon ng isang normal na relasyon. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagod, ang puyat sa mga gabing mag-isa siyang lumuluha. Mia, alam kong hindi tayo perpekto, pero alam mo rin kung gaano kita kamahal. Hindi ba sapat yon para ipagpatuloy natin ito? Sagot ko, pilit na inaabot ang kanyang damdamin. Paul, mahal kita. Pero minsan, iniisip ko kung tama pa bang ipagpatuloy natin ito. Parang hindi na tayo masaya. Pahayag niya, sabay bitaw sa aking kamay. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Bigla kong naramdaman ang takot na baka mawala siya sa akin. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa akin ang mga alaalang magkasama kami. Ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga paglalakad sa ilalim ng ulan. Mia, kaya natin ito. Kaya natin itong ayusin. Pilit kong sambit. Kahit alam kong may bahagi sa akin na nagdududa. Ngunit bago pa man siya makasagot, may dumating na tawag sa kanyang telepono. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpaalam siya saglit, lumayo at sinagot ang tawag. Mula sa distansya, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko naririnig ang usapan, pero hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung sino ang nasa kabilang linya. Pagbalik niya, tila may pagbabago sa kanyang enerhiya. Madilim ang kanyang mga mata at naramdaman kong may bumabagabag pa rin sa kanya. Paul, kailangan ko nang umalis. May emergency lang sa bahay, sabi niya. Sabay tayo at umalis nang hindi na ako tiningnan. Sa pag-alis niya, naiwan akong nag-iisip. Sino ang tumawag? Ano ang nangyari? At higit sa lahat, bakit parang may tinatago siya sa akin? Kinabukasan, hindi siya nagparamdam. Nag-text ako, tumawag, pero walang sagot. Isang linggo ang lumipas at ang dating init ng aming relasyon ay tila naglaho. Ang bawat araw na wala siya ay tila masakit na pagnanasa na makasama siya muli. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganito. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Paul, may kailangan kang malaman. Tungkol ito kay Mia? Kasunod nito ang address ng isang lugar na hindi ko kilala. Hindi ko alam kung anong gagawin. Dapat ko bang puntahan ito? Dapat ko bang ipagsawalang bahala? Pero hindi ko matiis. May bahagi sa akin na nagsasabing, kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa pagdating ko sa lugar, isang maliit na kainan na nasa gilid ng bayan, nakita ko si Mia. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki, at sa unang tingin pa lang, alam kong hindi ito simpleng pagkakaibigan. May kakaiba sa paraan ng kanilang pag-uusap, sa paraan ng kanilang pagtitinginan. Hindi ko alam kung anong mas nararamdaman ko,
galit, lungkot, or takot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko inaasahan ang ikalawang pagkakataon na makita siyang may ibang kasama. Sa paglapit ko, nag-angat siya ng tingin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala. Paul, hindi ito ang iniisip mo. Sambit niya, ngunit ramdam ko ang panginginig sa kanyang tinig. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami pareho. At sa likod ng kanyang mga salita, may nadarama akong misteryo na hindi ko pa lubos na uunawaan. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba hindi kumukupas ang aming mga tampuhan. Parang orasan na laging bumabalik sa parehong oras. Nag-aaway, nag-aayos, at muling nag-aaway. Sa kabila ng paulit-ulit na cycle na ito, hindi ko maiwasang hindi mahalin si Julia. Ang kanyang mga mata na kumikinang sa tuwing siya'y masaya. Ang kanyang ngiti na tila ba naglalagay ng liwanag sa madilim kong mundo. Pero, sa mga oras na nagagalit siya, ang mga mata niyang iyon ay nagiging tila mga espada na tumutusok sa aking kalooban. Isang araw, matapos ang isang hindi na mabilang na away tungkol sa hindi pagsipot sa isang mahalagang okasyon, nagdesisyon akong lumayo muna. Hindi ko alam kung saan patungo, basta gusto ko lamang makalayo at makapag-isip-isip. Sa pagtatataka ko, hindi niya ako pinigilan. Sa halip, sinabi ni Julia na kailangan din niyang mag-isip. Nagsimula akong maglakad, dala ang bigat ng aming tampuhan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagkapit ng takot sa aking dibdib. Takot na baka ang tampuhan naming ito ang maging huli. Habang naglalakad, napansin kong dumaan ako sa parke kung saan kami unang nagkakilala. Ang dami nang nagbago, may mga bagong tanim na puno, at ang dating laruan ay napalitan na ng mas modernong bersyon. Sa isang bangko, naupo ako at binalikan ang mga alaala ng unang pagkikita. Iyon ang panahon na pareho pa kaming walang muwang sa tunay na kulay ng pag-ibig. Noon, sapat na ang mga simpleng bagay para mapangiti siya. Ngayon, tila ba hindi ko na alam kung ano ang makapagpapasaya sa kanya. Nasa kalagitnaan ako ng pagninilay-nilay nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Julia. Kailangan nating mag-usap. Pwede ba tayong magkita sa dating lugar? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam kong oras na para bumalik. Hindi ko rin alam kung anong klaseng usapan ang mangyayari, pero kailangan kong malaman. Nagmamadali akong bumalik sa lugar kung saan kami madalas magtampisaw sa tubig ng ilog tuwing tag-init. Pagdating ko roon, nakita kong nakaupo si Julia sa isang malaking bato, nakatanaw sa dumadaloy na tubig. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata, tila ba may pinagbago sa kanyang puso. Pumwesto ako sa tabi niya, hindi pa rin sigurado kung paano sisimulan ang pag-uusap. Salamat sa pagpunta, wika niya, hindi tumitingin sa akin. May kailangan akong sabihin. Kahit ano, Julia, alam mong handa akong makinig, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Huminga siya ng malalim. Tila ba pinipiga ang bawat salita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mahal kita, pero hindi ko alam kung paano tayo magpapatuloy. Lagi na lang tayong nag-aaway, laging hindi tayo nagkakaintindihan. Ang sakit ng kanyang mga salita ay parang alon na humampas sa akin. Alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Sa loob ng ilang buwan, naging parang laro na ang aming relasyon, isang laro na puno ng tampuhan at pagkakasundo, paulit-ulit. Mahal kita, Julia. Hindi ko kayang mawala ka, pag-amin ko. Pero alam ko rin na kailangan nating baguhin ang sitwasyon. Hindi na ito masaya para sa atin. Tumango siya at sa unang pagkakataon ay tumingin sa akin. Siguro, kailangan natin ng oras para sa sarili natin. Para malaman natin kung ano ba talaga ang gusto natin. Hindi ko alam kung tama ang naririnig ko. Oras para sa sarili? Ibig sabihin ba nito ay kailangan naming maghiwalay? Bago pa man ako makasagot,
narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang bahagi ng ilog. Pareho kaming napatingin doon, nagtataka sa kung ano ang nangyari. Sa gitna ng aming pag-uusap, lumitaw ang isang tao, basang-basa at tila ba nagmamadali. Hindi ko makilala kung sino iyon, pero may kakaibang kaba sa aking dibdib. Sino yan? Tanong ko kay Julia, pero kahit siya ay naguguluhan. Biglang nagring ang telepono ni Julia. Tiningnan niya ito at ang pamumutla ng kanyang mukha ay nagsabi ng higit pa sa mga salita. Kailangan kong pumunta sa ospital. Si Papa. Hindi ko na siya pinigilan. Agad siyang tumayo at nagpaalam. Ang mga hakbang niya ay puno ng pagmamadali, puno ng takot. Naiwan akong mag-isa, ang bigat ng sitwasyon ay bumabalot sa akin. Sa kabila ng tampuhan, naramdaman ko ang pag-aalala para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit, higit pa roon, naramdaman ko ang takot na baka ang usapan naming iyon ay ang huli. Sa gitna ng katahimikan ng ilog, naiwan akong nag-iisip. Ano nga ba ang mangyayari sa amin? Sa gitna ng mga tampuhan at pag-aaway, may pag-asa pa bang magpatuloy kami? O ang pagpunta ni Julia sa ospital ang magiging daan para sa bagong kabanata ng aming mga buhay? Magkahiwalay? Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nararamdaman ko ang bigat ng mga tampuhan namin ni Mia. Parang alon sa dagat na walang tigil sa pagragasa, ang mga alitan naming hindi nasasara ng maayos. Kahit gaano pa kami kahirap mag-usap, hindi ko maikakaila na siya ang laman ng isip ko mula umaga hanggang gabi. Noong nakaraang linggo, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Tungkol ito sa mga plano namin para sa hinaharap. Si Mia, palaging puno ng ambisyon at determinasyon, gustong subukan ang kanyang kapalaran sa ibang bansa. Ako naman, mas kontento sa simpleng buhay dito sa Pilipinas. Nag-uugat ang aming hindi pagkakaintindihan sa magkaibang pananaw sa kung ano ang mas mahalaga, ang pangarap o ang kasalukuyan. Paul, hindi mo ba naiisip kung ano ang mas makabubuti para sa atin? Para sa akin, tanong ni Mia sa seryosong tono. Ramdam ko ang kanyang pag-aalala at kagustuhang makamit ang kanyang mga pangarap. Pero, sa kabila ng lahat, hinahanap ko pa rin ang kanyang presensya sa tabi ko. Sa kabila ng mga tampuhan, hindi ko kayang magtagal na malayo kay Mia. Namimiss ko ang kanyang tawa, ang kanyang mga kwento, at ang init ng kanyang yakap. Sa tuwing nag-aaway kami, iniisip ko kung paano ko siya haharapin ulit at paano ko siya muling mapapasaya. Ngunit sa tuwing magkaharap kami, tila nagiging mahirap ang lahat. Isang araw, matapos ang aming tampuhan, naglakad ako sa baybayin. Gusto kong pakalmahin ang sarili ko, mag-isip-isip at tanungin ang puso ko kung ano ba talaga ang nais ko. Habang naglalakad, nakita ko ang isang maliit na bote na inanod sa dalampasigan. Sa loob nito ay may nakaipit na papel. Kinuha ko ito at binuksan. Nakasulat sa papel, ang pag-ibig ay tulad ng alon. Minsan, masarap damhin, ngunit minsan din ay nakakatakot itong harapin. Sa puntong iyon, naisip ko na baka wala sa pananaw namin ang problema, kundi sa takot na mawala ang isa't isa. Takot na baka hindi na namin maibalik ang dati naming mga ngiti at saya. Sinubukan kong makipag-ayos kay Mia. Nagdesisyon akong tawagan siya. Ngunit bago ko pa man maipindot ang numero niya, biglang may tumawag sa akin. Isa itong hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at laking gulat ko nang marinig ang boses ni Mia. Paul, kailangan natin mag-usap, sabi niya. Puno ng emosyon ang kanyang tono. Nagkita kami sa paborito naming tambayan sa tabi ng ilog. Tila ba ang agos ng tubig ay sumasalamin sa damdamin naming dalawa. Komplikado, ngunit patuloy na umaagos. Mia, mahalaga ka sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. Bungad ko. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala at pag-aalinlangan. Alam kong hindi ito magiging madali. Paul, mahal din kita, tugon niya. Pero paano natin haharapin ang hinaharap kung hindi tayo nagkakasundo ngayon?
Sa sandaling iyon, naisip ko ang papel sa bote. Mia, alam mo ba na ang pag-ibig ay tulad ng alon? Hindi palaging masaya, pero hindi rin dapat takutin. Pwedeng tayong dalawa, pwede tayong magkaiba, pero pwede rin tayong magkasama sa gitna ng lahat. Tahimik siyang nag-isip. Napatingin siya sa ilog, tila nag-aabang sa sagot na dala ng agos nito. Paul, hindi tayo perpekto. Pero kung sisimulan nating tanggapin ang pagkakaiba natin, baka sakaling mas maging matibay tayo. Sa pag-uusap naming iyon, unti-unti kong nararamdaman ang paglalim ng aming relasyon. Hindi lamang kami magkasintahan na laging may tampuhan. Kami ay dalawang tao na natututo mula sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maalis sa isip ang plano ni Mia na pumunta sa ibang bansa. Parang may isang bahagi ng puso ko na kumakapit sa kanya, habang ang isa naman ay natatakot sa magiging takbo ng lahat. Sa dulo ng usapan namin, nagkasundo kami na subukan ang long-distance relationship kung sakaling matuloy ang plano ni Mia. Alam kong magiging mahirap ito, pero naniniwala akong magiging matibay kami sa kabila ng agwat. Ngunit bago kami naghiwalay, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa amin. Tumunog ang telepono ni Mia. Pagkatapos niyang sagutin, bigla siyang namutla. Paul, may nangyari. Kailangan kong umalis agad. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tampuhan at takot, alam kong ang pag-ibig namin ay magpapatuloy. Ngayon, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari at kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito. Sa mga araw na lumipas, tila naging karaniwang bahagi na ng aming relasyon ni Mia ang mga tampuhan. Parang naging ugat na ito ng damdamin naming dalawa. Isang ugat na kahit gaano man kapait ay hinahanap-hanap pa rin. Ngunit sa kabila ng mga di pagkakaunawaan, hindi ko maitanggi na siya pa rin ang aking tahanan. Sa bawat tampuhan, natutunan kong mas lalong umunawa at magpatawad. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke na madalas naming pinupuntahan, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa aming pagitan. Sinasabayan ng ihip ng hangin ang mga damdamin naming hindi masambit. Tumigil kami sa isang bangko at ako'y nag-ipon ng lakas ng loob upang simulan ang usapan. Mia, ang pagputol ko sa katahimikan. Hindi ko na alam kung bakit tayo laging nagtatalo. Mahal kita, pero parang may laging kulang. May laging mali. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya'y puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Alam mo ba, minsan naiisip ko na baka masyado tayong magkaiba. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko kayang mawala ka. Napabuntong hininga ako. Ang kanyang mga salita ay parehong sakit at ligaya. Siguro, kailangan nating matutunan na hindi lahat ng bagay ay maiintindihan natin agad. Baka oras na para makinig tayo sa isa't isa. Hindi para sumagot, kundi para umunawa. Sabi ko habang hawak ang kanyang kamay. Sandaling katahimikan ang dumaan bago siya nagsalita muli. Pwede bang subukan natin ulit? Magsimula ulit, pero ngayon, magtulungan tayo. Tumango ako, ramdam ang pag-asa sa kanyang tinig. Oo, subukan natin ulit. Pero Mia, kailangan nating magbukas ng puso sa isa't isa. Hindi pwede na laging may dingding na hindi natin tinatawid. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa amin. May dala siyang isang maliit na aklat, at ang kanyang ngiti ay tila ba puno ng karunungan mula sa maraming taon ng karanasan. Pasensya na, ngunit narinig ko ang inyong usapan, wika niya. Maibabahagi ko ba sa inyo ang isang kwento? Nagkatinginan kami ni Mia at sabay na tumango, nabighani sa biglaang tagpo. Minsan, may magkasintahan din na tulad ninyo. Madalas silang magtalo, ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila maiwasang bumalik sa isa't isa. Isang araw, nagpasya silang maglakbay ng magkasama.
upang mas makilala ang isa't isa sa mga lugar na hindi pamilyar. Sa kanilang paglalakbay, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa mga matatamis na sandali, kundi sa mga oras na sabay nilang hinaharap ang bagyo. Pagpatuloy niya. Habang siya'y nagsasalita, ramdam ko ang pagyakap ng mga salita sa aking puso. Parang may kung anong bumubulong sa akin na ito ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Minsan, ang kailangan lang ay isang bagong simula sa tamang lugar. Ang kanyang pagtatapos, bago siya nagpaalam at naglakad palayo. Tahimik kaming nanatili ni Mia sa aming puwesto. Ang mga salita ng matanday nag-iwan ng malalim na marka sa aming isipan. Sa wakas, ako ang bumasag sa katahimikan. Paano kaya kung subukan nating gawin iyon? Maglakbay tayo, makipagsapalaran, at alamin kung ano pa ang hindi natin alam sa isa't isa. Ngumiti siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-asa. Gusto ko yan. Simulan natin sa lugar na malapit sa puso natin, sa bayan ng mga alaala. Agad kaming nagplano, puno ng pananabik at pag-asa, na ang paglalakbay na ito ang magiging susi sa mas matatag na samahan. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang bahagi ng akin na nag-aalala. Alam kong hindi lahat ng paglalakbay ay may kasiguraduhan ng pagbabalik. Nang sumunod na linggo, handa na kaming umalis. Dala ang mga gamit at mga pangarap na sana'y magtutuwid sa aming relasyon. Ngunit sa huling sandali bago kami umalis, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sagot ko habang binubuksan ang pinto ng kotse. Is this you? I have something important to tell you, sabi ng boses sa kabilang linya. Puno ng kaba at misteryo. Napatingin sa akin si Mia, halatang nag-aalala. Sino yan? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko habang nakikinig pa rin sa tawag. Ngunit sa mga susunod na salita ng boses sa telepono, ang mundo ko ay tila naglaho. Ang mga plano ay biglang nawala sa ere, at ang pag-asa ay naglaho sa isang iglap. Mia, ang tanging nasambit ko habang hawak ang kanyang kamay. May kailangan kang malaman. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang ulan na tila hindi na yata titigil. Sa bawat patak nito, parang naririnig ko ang mga boses ng nakaraan, mga alaala ng tampuhan namin ni Carla. Ang mga tampuhan na sa kabila ng sakit at hirap, laging natatapos sa yakap o sa tawanan. Pero ngayon, tila mas mabigat ang hangin, mas malamig ang gabi. Nag-ring ang telepono ko at kahit pa alam kong si Carla ang tumatawag, hindi ko pa rin agad dinampot. May bahagi sa akin na natatakot sa kung ano ang sasabihin niya, sa kung ano ang maririnig ko. Pero sa huli, gaya ng dati, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Kailangan ko siyang marinig, kahit pa ang alam ko ay panibagong tampuhan na naman ang pag-uusapan namin. Hello, bungad ko. Pilit na pinapasigla ang boses ko. Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Tanong ni Carla. Ramdam ko ang lungkot at galit sa tinig niya, ang mga emosyong naglalaban-laban. Alam mo naman kung ano ang nangyari, Carla. Kailangan ko ng oras. Sagot ko. Sinusubukan kong ipaliwanag ang sarili ko. Oras? Lagi ka na lang naghahanap ng oras. Pero hindi mo ako binibigyan ng kahit kaunting pansin. Sagot niya. Masakit ang mga salita. Alam kong may dahilan siya para isipin iyon. Pero hindi ko rin maiwasang magalit. Bakit nga ba ganito lagi ang nangyayari sa amin? Alam mo, hindi lang ito tungkol sa atin. Maraming bagay ang kailangan kong asikasuhin, Carla. Hindi ko kayang palaging nandyan para sa'yo. Sagot ko. Sinusubukan kong ipaliwanag ang sarili ko. Pero ramdam ko ang pag-aalinlangan. Kung ganon, para saan pa ang relasyon na ito kung palagi mo naman akong iniiwan? Tanong niya. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang sakit ng kanyang tinig. Alam kong nasa dulo na kami ng tali
at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para mapanatili ang lahat. Sa tingin mo ba, gusto ko itong mangyari? Mahal kita, Carla. Pero hindi ko alam kung paano pa natin maaayos ito. Sagot ko, ang puso ko ay tila binabalot ng takot. Tahimik. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Sa kabila ng init ng usapan, sa kabila ng mga salitang nasabi na, hindi ko pa rin magawang magsalita. Ayoko siyang mawala, pero parang unti-unti na siyang dumudulas sa mga kamay ko. Siguro nga, kailangan na nating pag-isipan kung para saan pa ito, sabi niya sa wakas. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko siya kayang mawala. Pero hindi ko rin alam kung paano ko siya mapapanatili. Ang tanging alam ko, kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Carla, hindi ko alam kung paano pa natin maaayos ito. Pero hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. At hindi ko kayang isipin na magkalayo tayo, no? Sabi ko, hoping na kahit papaano ay marinig niya ang sigaw ng puso ko. Mahal kita. Pero hindi na ako sigurado kung sapat pa ba iyon. Sagot niya. At sa puntong iyon, parang nawala na ang lahat ng pag-asa ko. Hanggang sa biglang may narinig akong katok sa pinto. Hindi ko alam kung sino iyon, pero may bahagi sa akin na umaasang si Carla iyon. Baka nagpunta siya dito para ayusin ang lahat. Para iparamdam na hindi pa ito ang katapusan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sa harap ko ay si Carla. Basang-basa sa ulan, pero sa kabila ng lakas ng ulan, naroon siya, nakatayo sa harap ko. Ang mga mata niya ay tila nagtatanong. Pwede ba kitang yakapin? Tanong niya. At sa puntong iyon, parang nawala ang lahat ng tampuhan. Ang lahat ng sakit. Niyakap ko siya, mahigpit, at naramdaman ko ang init ng katawan niya sa kabila ng lamig ng gabi. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Ang tibok na tila nagsasabing may pag-asa pa kami. Pero sa likod ng yakap na iyon, sa likod ng mga ngiti at halik, may narinig akong tunog mula sa telepono niya. Isang mensahe, isang tawag, hindi ko alam kung ano. Pero ang alam ko, may bahagi sa akin na natatakot na baka may ibang tao na sumasakal sa relasyon namin, na baka hindi na talaga sapat ang pagmamahal ko para sa kanya. At sa kabila ng yakap, sa kabila ng init ng katawan namin, nararamdaman kong may bagay na nagbabanta sa amin. May bagay na hindi ko pa rin kayang intindihin. Carla, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko, hoping na malilinawan ang lahat. Tumitig siya sa mga mata ko, tila may gustong sabihin. Pero, sa halip na mga salita, isang luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. Sa puntong iyon, naisip ko na baka ito na ang huling pagkakataon na magkakasama kami. Pero, hindi ko pa rin kayang bitawan. Hindi ko pa rin kayang pakawala ng lahat. May bagay na kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kaba at lungkot. At sa puntong iyon, naramdaman ko na ang twist na hindi ko inaasahan. Ang twist na magbabago sa lahat. Sa relasyon namin. At sa kung ano ang magiging kinabukasan namin. Sa kabila ng mga tampuhang, hindi na mabilang, heto kami ngayon, magkatabi sa tabi ng lawa, habang ang mga alon nito'y tila nakikisabay sa tibok ng aking puso. Parang kailan lang, nang muli akong mag-isip kung bakit nga ba kami laging ganito. Magkasama pero may lamat, magkalapit, pero tila may pader na hindi matibag. Naaalala mo pa ba nung unang beses tayong nag-away? Tanong ko, habang nakatingin sa kalangitan. Na tila ba nagbabakasakaling may makuhang sagot mula sa mga bituin. Tumango siya, ngunit hindi lumingon sa akin. Oo naman, sagot niya sa mababang tono. Sa paborito mong coffee shop. Napansin ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na may halong alaala ng pait at saya. Sa dami na ng aming tampuhan, ang una pa rin ang pinakamasakit. Pag-aaway dahil sa maliit na hindi pagkakaintindihan na nauwi sa halos isang linggong hindi pagkikibuan. Parang ang bata namin noon, ngunit sa totoo lang, pareho kaming natuto mula roon. Alam mo,
Sabi ko habang iniabot ang kanyang kamay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nakitang pinangakuan na hindi na kita paiiyakin. Napangiti siya, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. At ilang beses mo ring hindi natupad ang pangako mo. Tumahimik ako. Alam kong totoo ang sinabi niya. Ilang beses ko na ba siyang pinangakuang hindi na uulitin ang mga pagkakamali, ngunit paulit-ulit pa ring nangyayari. Sa bawat pagtatalo namin, lagi kong iniisip na baka ito na ang huli. Ngunit sa paglipas ng mga araw, natatabunan ng pagmamahal ang sakit at galit. Pero hindi rin naman ako perpekto, dagdag niya, na tila baga binabasa ang aking isipan. May mga pagkukulang din ako. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kalalim ang aming pinagsamahan. Hindi na kami mga bata, ngunit minsan ay parang ganoon pa rin ang aming pag-uugali sa tuwing bumabalik ang mga tampuhan. Kahit na nga ba madalas kaming magtalo, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ko kayang bumitaw. Siguro nga, ang importante ay kahit ilang beses tayong mag-away, hindi natin hinahayaang magtagal ang tampuhan. Sabi ko, sinusubok na basagin ang katahimikan sa pagitan namin. Tumango siya, at sa unang pagkakataon, nagkatitigan kami. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit ano pa mang tampuhan. Lagi kong iniisip na hindi tayo perpekto, sabi niya. Pero siguro, kaya tayo magkasama pa rin hanggang ngayon ay dahil alam natin na may mas mahalaga sa lahat ng tampuhan natin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, tila ba naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang kabog ng kanyang puso. Sa bawat pintig nito, alam kong may pag-asang hindi kayang sirain ng kahit ano pa mang tampuhan. Ngunit, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Isang bagay na alam kong maaaring magpalabo sa lahat ng ito. Anong iniisip mo? Tanong niya. Napansin ang pagbabago sa aking ekspresyon. Umiling ako. Sinusubukang itago ang pag-aalala. Wala. Iniisip ko lang kung gaano tayo kaswerte na nagkakilala. Ngumiti siya, ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman kong may bumabagabag sa'yo. Nais kong sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit paano kung magbago ang lahat? Paano kung hindi na niya ako tingnan sa parehong paraan? Ngunit alam kong hindi ko ito kayang itago magpakailanman. Buntong hininga akong humarap sa kanya. May kailangan akong sabihin sa'yo. Simula ko, tumitimbang sa aking mga salita. May isang bagay akong itinatago at alam kong ito ang tamang pagkakataon para ipagtapat sa'yo. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit hinawakan niya ang aking kamay, tila ba handa siyang marinig ang anumang sasabihin ko. May nangyari kasi noong isang buwan, dugtong ko, habang nanginginig ang aking boses. May isang gabi na hindi ko sinasadyang nagkita kami ni Claire. Nakita ko ang pag-iba ng ekspresyon niya. Alam kong hindi niya inaasahan ito. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ng maayos, pero kailangan kong subukan. Baka hindi mo maintindihan kung bakit ko nagawa yon, pero wala akong intensyong saktan ka. Sabi ko habang tinutuklap ang sugat na ako rin ang may gawa. Kailangan mong malaman ang totoo. Sa kanyang katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng aking mga salita. Nagsimula siyang magsalita, ngunit bago pa man niya mabigkas ang kanyang sasabihin, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Claire, mula sa likuran namin, dala ang isang liham. Sa sandaling iyon, alam kong may malaking pagbabago ang mangyayari. Hindi ko alam kung ito ba ang magiging wakas o bagong simula para sa aming dalawa. Sa tuwing nagkakaroon kami ng tampuhan, palaging may bahagi ng sarili ko na nagtatangkang suyuin siya agad. Ngunit, sa pagkakataong ito, tila mas matindi ang naging alitan namin.
Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata nang huli kaming nagkita at tila ba'y may bumabalot na lamig sa kanyang boses. Hindi ko malaman kung saan ako magsisimula upang maayos ito. Mahigit 1 linggo na rin ang nakalilipas mula nang huli ko siyang makita. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pangungulila ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, wala akong magawa kundi ang maghintay at umasa na baka siya mismo ang unang lumapit. Sa aming dalawa, siya ang mas matibay at mas may kakayahang magtimpi. Alam kong hindi rin siya madaling bumigay sa mga tampo, pero sa pagkakataong ito, parang may kakaiba. Parang may mas malalim na sugat na hindi ko pa natutuklasan. Isang gabi, sa gitna ng aking pag-iisa sa salas, napagpasyahan kong tawagan siya. Ilang beses ko nang hinawakan at binitawan ang telepono sa pag-aalinlangan. Sa wakas, napagpasiyahan kong sundin ang aking puso. Nagring ang telepono, bawat tunog ay parang dagundong sa aking dibdib. Ngunit walang sumasagot. Hinayaan kong bumagsak ang telepono sa mesa, kasabay ng pagbagsak ng aking mga balikat. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na matiis ang katahimikan. Nagdesisyon akong puntahan siya sa kanilang bahay. Habang nagmamaneho, pilit kong inaayos sa aking isipan kung paano ko siya haharapin. Paano kung hindi niya ako tanggapin? Paano kung tapos na talaga ang lahat para sa kanya? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko matiis na isipin na baka kailangan niya lang ng kaunting pagkumbinsi na ayos pa rin ang lahat. Pagdating ko sa kanilang bahay, nakita kong sarado ang mga bintana at pinto. Pumintig ang kaba sa aking dibdib. Kumatok ako ng ilang ulit, ngunit walang nagbukas. Sumilip ako sa mga bintana, ngunit wala akong nakita. Nakaramdam ako ng panibagong alon ng takot. Nasaan siya? Bakit walang tao? Napagpasiyahan kong umupo muna sa kanilang beranda at doon ko siya aantayin. Dumating ang gabi at hindi pa rin siya umuuwi. Nag-aalalang umuwi ako, dala ang isang malalim na pag-iisip. Kinabukasan, nagdesisyon akong balikan siya. Ngunit sa pagbalik ko, ganoon pa rin ang eksena. Wala pa rin siya. Nang binabalik-balikan ko sa isip ang mga nagdaang araw, natanto kong baka may isang bagay na hindi ko napansin. Isang senyales na hindi ko nabigyang pansin dahil abala ako sa sarili kong damdamin. Nagdesisyon akong puntahan ang kanilang mga kaibigan at pamilya upang magtanong. Ngunit tila ba'y wala ring may alam sa kanyang kinaroroonan. Sa bawat oras na lumilipas, lalo akong nag-aalala. Isang gabi, habang nag-iisip sa harap ng bintana, natanggap ko ang isang mensahe sa aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at nakita ang isang mensahe na tila ba'y nagmula sa kanya. Patawad kung hindi kita masabi-sabi. Kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko. Mahal kita. Ngunit sa ilalim ng mensahe ay may isang hindi inaasahang pahiwatig. Isang pangungusap na tila ba'y may ibang kahulugan. May bagay na kailangan kong aminin sa'yo na hindi ko magawa ng harapan. Kasabay nito, may isang kalakip na larawan. Isang lugar na hindi ko alam kung saan. Isang bakanting lote na may lumang bahay sa likuran. Alam kong ito ang kanyang palatandaan. Isang bagay na nais niyang ipaalam sa akin na hindi niya masabi ng direkta. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat. Ang hindi ko alam kung nasaan siya o ang mensaheng nag-iiwan ng maraming katanungan sa aking isipan. Ngunit, isang bagay ang sigurado, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Sa huli, nagpasya akong hanapin ang lugar sa larawan. Habang papalapit ako sa lugar na iyon, isang damdamin ng pangamba at pag-asa ang bumalot sa akin. Ano kaya ang matutuklasan ko roon? Ano kaya ang hindi niya masabi-sabi sa akin? Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong malaman kung ano ang itinatago ng kanyang puso. At sa aking pagtapak sa lugar na iyon, alam kong ito ang magiging simula ng mas malalim na bahagi ng aming kwento. Simula pa lang ng araw, ramdam ko na ang bigat sa dibdib ko.
Parang may anino ng tampuhan na nakasunod sa amin ni Mia, ang kasintahan ko. Parang hindi na kami natapos sa alitan na nagsimula kahapon. Naalala ko pa ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa. Mga salitang puno ng hinananakit na tila ba mga tinik na kumapit sa puso ko. Nasa opisina ako, pero wala sa trabaho ang isip ko. Naglalakbay ito sa mga alaala namin ni Mia. Mga ngiti, tawa, at mga gabing magkasama kaming nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung paano kami napunta sa sitwasyong ito. Paano nga ba nagsimula ang tampuhan? Minsan, pakiramdam ko ay wala na akong alam kundi ang umasang maayos ang lahat. Pero, sa araw-araw na pagdaan, tila ba mas lumalayo kami sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, alam kong mahal ko si Mia. Sa kabila ng tampuhan, hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Nagpasya akong maglakad sa parke sa oras ng tanghalian, sa pag-asang makapag-isip ng mas maayos. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga tawanan ng mga batang naglalaro at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ngunit sa lahat ng ito, ang tanging naririnig ko ay ang katahimikan sa pagitan namin ni Mia. Katahimikan na punong-puno ng mga hindi nasasabing salita. Naisip kong tawagan siya, pero natatakot akong baka mas lumala lang ang sitwasyon. Naisip ko rin kung paano nga ba namin natutunan ang umasa sa tampuhan bilang normal na parte ng relasyon. Paano nga ba namin natanggap na ang sakit ay bahagi ng pagmamahalan? Bumalik ako sa opisina na puno ng pag-aalala. Dumating ang oras ng uwian at nagpasya akong dumaan sa paborito naming kafe bago umuwi. Umaasa akong makita siya roon, gaya ng madalas naming ginagawa tuwing Biyernes ng hapon. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko kailangan kong pumunta doon. Siguro dahil ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat para sa amin. Ang aming mga tawanan, ang aming mga pangarap. Pagdating ko, nagulat ako nang makita si Mia na nakaupo sa sulok, tila ba malalim ang iniisip. Sa kabila ng kaba, nilapitan ko siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero alam kong kailangan kong subukan. Kailangan kong malaman kung paano ko siya maipaparamdam na hindi kami mawawala sa isa't isa. Mia, bungad ko, puno ng pag-aalala sa tono ng boses ko. Tumingin siya sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng tampuhan na bumaba sa mga balikat namin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagod, ang sakit, pero higit sa lahat, nakita ko ang pagmamahal. Mahal pa rin niya ako. Jacob, sagot niya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagliwanag ng mundo ko. Pero bago pa man ako makapagsalita, bigla siyang tumayo at naglakad papunta sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Sorry, bulong ko. Hindi ko na kayang pigilan ang mga luha ko. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganito. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit at puno ng pag-asang pwede pa kaming bumangon mula sa tampuhan. Hindi ko rin alam, pero ayokong mawala ka, Jacob. Sa gitna ng kafe, sa harap ng lahat ng tao, naramdaman ko ang pag-asa na pwede naming ayusin ang lahat. Pero, bago pa man ako makapagpasalamat sa kanya, narinig namin ang tunog ng cellphone niya. Isang mensahe ang dumating. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pag-asa, naging alalahanin. Kinuha niya ang cellphone mula sa bag niya. Binasa ang mensahe, at sa sandaling iyon, alam kong may nangyaring hindi inaasahan. Tumayo siya, at sa kanyang mukha, nakita ko ang pag-aalala at takot. Jacob, kailangan kong umalis, sabi niya, halos hindi makatingin sa akin. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi ko maipaliwanag ngayon, pero kailangan kong puntahan ito, sagot niya. Puno ng kaba ang boses niya. Tumalikod siya ng mabilis, at bago siya umalis, binigyan niya ako ng huling tingin. Isang tingin na puno ng pangako at pag-aalala. Sa sandaling iyon, naisip ko na hindi lamang tampuhan ang aming dapat pagtuunan.
May mas malalim na dahilan kung bakit kailangan niyang umalis. Isang dahilan na hindi ko pa alam. Habang nakatayo ako sa kafe, ramdam ko ang lamig ng hangin at ang pag-aalala sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam kong hindi ito ang katapusan para sa amin. Sa kabila ng lahat ng tampuhan, sa kabila ng mga alitan, alam kong hindi kami mawawala sa isa't isa. Akala ko, tapos na ang tampuhan. Hindi ko alam na may mas malalim pang problema ang darating. Ano mga kaya ang mensahe na iyon? At paano ito makakaapekto sa aming relasyon? Sa tuwing nagkakaroon kami ng tampuhan ni Mia, parang may nakatadag na malaking bato sa dibdib ko. Sa bawat araw na lumilipas na hindi kami nag-uusap, unti-unti akong binabalot ng lungkot. Sa kabila ng aming mga pagtatalo, alam kong hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Sa isang umaga, nagising ako sa tunog ng ulan na dumadagundong sa bubong. Parang sinasalamin ng panahon ang nararamdaman ko. Malamlam, malamig, at puno ng pangungulila. Tumayo ako sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tila mga luha na dumadaloy mula sa langit. Sa likod ng aking isipan, naglaro ang mga alaala ng mga araw na magkasama kami ni Mia. Ang mga ngiti niya at mga tawanan na tila musika sa aking pandinig. Nang hapong iyon, hindi ko nakinaya ang pananabik na makausap siya. Kinuha ko ang aking telepono at nagpa siya akong mag-text. Mia, pwede ba tayong mag-usap? Simpleng mensahe, ngunit puno ng pag-asa na sana'y bumalik ang dating sigla ng aming relasyon. Ilang minuto ang lumipas, bawat segundo ay tila oras, ngunit wala akong natanggap na tugon. Sa halip na maghintay, nagpa siya akong puntahan siya. Alam ko na kung saan siya madalas nagtatago kapag gusto niyang mapag-isa. Sa malapit na coffee shop kung saan kami unang nagkita, pinaybay ko ang daan patungo roon habang patuloy ang ulan sa pagbuhos. Pakiramdam ko'y basa na ang buong kaluluwa ko sa bigat ng aking nararamdaman. Pagdating ko sa coffee shop, agad kong nakita si Mia. Nakaupo siya sa isang sulok, nag-iisa at nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Sa kabila ng kanyang pag-iisa, alam kong maraming bumabagabag sa kanya. Lumapit ako at naupo sa harap niya. Hindi siya nagtaas ng tingin, tila ba hindi niya ako napansin. Ngunit alam ko, nararamdaman niya ang presensya ko. Maya, mahinahon kong sambit. Pasensya ka na sa mga nangyari. Ayoko ng ganito, hindi ko kaya nang wala ka. Sa wakas, tumingala siya at nagtagpo ang aming mga mata. Sa kabila ng mga pagbuhos ng ulan sa labas, parang biglang tumahimik ang mundo ng sandaling iyon. Alam mo, kahit gaano pa tayo mag-away, lagi kong naiisip na ayokong mawala ka. Sagot niya, punong-puno ng damdamin. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Masinsinan, tapat, at puno ng pagsisisi sa mga pagkakamali. Sa bawat salitang binitawan namin, unti-unting gumagaan ang aking pakiramdam. Para kaming muling nag-uumpisa, bumabalik sa kung ano ang mahalaga. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Mia. Nagulat ako nang makita kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kinuha niya ang telepono at nagbasa ng mensahe. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Anong nangyari, Mia? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at sa isang iglap, nagbago ang lahat. Kailangan kong umalis, Jake. May emergency sa bahay. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Anya? Nagmamadali habang nagtatayo. Ano? Mia? Sandali lang? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko mapigilan ang pagtaas ng boses dahil sa biglaan niyang pag-aalis. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng coffee shop, lumingon siya sa akin. Jake, tandaan mo, mahal kita. Pero kailangan ko talagang umalis ngayon. Ipangako mo, maghihintay ka. Pakiusap ni Mia, puno ng emosyon. Bago pa ako makasagot, tuluyan na siyang naglakad palayo. Naiwan akong nakatulala, hindi alam ang gagawin.
Ang mga katanungan ay naglalaro sa aking isip. Anuwing nangyayari sa bahay ni Mia? Bakit kailangan niyang umalis ng ganoon-ganoon na lang? Sa paglabas ko ng coffee shop, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa bawat patak nito, tila ba kasama ang mga pangarap kong unti-unting lumalabo. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinangako ko sa sarili ko na maghihintay ako. Maghihintay ako sa pagbabalik ni Mia, kahit na walang kasiguraduhan kung kailan iyon mangyayari. Ang aming love story na puno ng tampuhan ay tila isang kwento na walang katiyakan ang ending. Ngunit, sa kabila ng lahat, umaasa akong magiging maayos ang lahat. Ang tanong, hanggang kailan ko ba kayang maghintay? Ang mga araw na lumipas ay tila nagiging bahagi na ng isang walang katapusang siklo ng tampuhan at pagkakasundo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nagkaroon ng maliit na hindi pagkakaintindihan ni Mia, na palaging nauuwi sa matinding pagtatalo. Ngunit, sa kabila ng lahat, palaging may puwang sa puso ko para sa kanya. Hindi ko maitatanggi na siya ang nagbibigay kulay sa bawat tahimik na bahagi ng aking buhay. Isang gabi, habang nakaupo kami sa paborito naming kainan sa tabi ng dagat, naramdaman ko ang lamig ng hangin na sumasalungat sa init ng aming hindi pagkakaintindihan. Hindi ko alam kung paano namin naabot ang puntong iyon. Pero naroon kami, parehong nagpipigil sa galit na tila naglalagablab sa loob namin. Ang mga mata ni Mia ay puno ng damdamin, ngunit sa ilalim ng galit ay tila may halong lungkot na hindi ko mawari. Minsan, hindi ko na alam kung bakit pa natin ito ginagawa. Pulong niya habang nakatingin sa malalayong alon ng dagat. Ang mga salita niya ay tila mga talsik ng malamig na tubig na dumampi sa aking balat. Mia, alam kong hindi tayo perpekto. Pero hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit nagiging espesyal ang relasyon natin? Sinubukan kong ipaliwanag. Bagamat alam kong hindi ito sapat upang mapawi ang kanyang pag-aalala. Hindi siya kumibo, nanatiling tahimik habang iniikot ang baso ng kape sa harapan niya. Ang katahimikan ay tila nagpapakulo sa akin sa loob. Gusto ko na siyang yakapin. Gusto kong maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pero, paano ko magagawa iyon kung ako man ay puno rin ng pag-aalinlangan? Sa kalagitnaan ng aming katahimikan, bigla kong naisip ang isang bagay na makapagbabago sa takbo ng usapan namin. Nagpasya akong umalis sa mesa at maglakad-lakad sa baybayin. Sinundan niya ako ng walang tanong, tila alam niya na may mahalaga akong sasabihin. Mia, simula ko habang naglalakad kami sa buhangin. Ang mga paa namin ay sumisiksik sa malamig na lupa. Alam mo bang kahit kailan ay hindi ko inisip na mag-isa ka sa laban na ito. Kasama mo ako. At kung minsan, kailangan nating magpahinga sa lahat ng tampuhang ito. Pumuntong hininga siya, ang kanyang mga mata ay naglalayong maunawaan ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung paano tayo makakarating sa puntong magpahinga, kung palagi tayong bumabalik sa simula. Tama ka, pero paano kung subukan nating gawin ang isang bagay na hindi pa natin nagagawa? Isang bagay na hindi natin inaasahan? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-asa, kahit pa nag-aalinlangan. Tumigil siya sa paglalakad, hinarap ako at tinitigan ng matagal. Ano kung ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim at sinubukan kong ipaliwanag ang aking iniisip. Paano kung magpanggap tayo na hindi natin kilala ang isa't isa? Paano kung magsimula tayo ulit? Mula sa simula at tingnan kung saan tayo dadalhin ng pagkakataon? Kahit sa dilim ng gabi, nakita ko ang bahagyang pagliwanag sa kanyang mga mata. Alam kong hindi ito ang karaniwang solusyon sa problema namin. Pero, sa tingin ko ay ito ang kailangan namin. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa na baka sakaling magbigay daan sa mas maliwanag na hinaharap. Ngunit, bago pa man siya makapagbigay ng sagot, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon
habang binabasa ang mensahe. Ang dating galit at lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at gulat. Mia, ano ing nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi siya makatingin sa akin at sa halip ay tumalikod. Kailangan kong umalis. May nangyari. Hindi ko pwedeng ipaliwanag ngayon. Bago pa man ako makapag-usisa, tumakbo siya pabalik sa sasakyan. Naiwan akong nagtataka. Puno ng pangamba para sa kanya. Ano ang nangyari? Ano ang maaaring nagbago sa isang iglap lang? Habang nagmamasid ako sa kanyang papalayong figura, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumalungat sa aking balat. Tila may mabigat na alon na darating. Isang bagay na hindi ko inaasahan. At sa gitna ng lahat ng ito, naisip ko, ito na ba ang simula ng isang bagong yugto na hindi namin inaasahan? Minsan, iniisip ko kung bakit nga ba kami laging nagtatalo ni Mia. Hindi naman kami kulang sa pagmamahalan, pero tila ba may puwang na hindi namin kayang punan. Sa kabila nito, hindi rin naman kami nagtatagal sa pagkakalayo. Lagi kong nararamdaman ang kawalan kapag hindi ko siya nakikita at alam kong ganoon din siya. Sa bawat pag-aaway, palagi itong nauuwi sa pagkakaayos, ngunit sa gabi-gabing pagtulog, hindi maalis sa isip ko ang tanong kung hanggang kailan namin kayang harapin ang ganitong sitwasyon. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Nagsimula ito sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Isang komento tungkol sa isang lumang kaibigan na naalala ko lang bigla. Akala ko'y wala lang iyon, ngunit nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Mia. Parang may bumangong alaala na hindi ko naisip na mag-uugat ng panibagong tampuhan. Minsan, parang hindi mo ako naiintindihan. Pag-umpisa niya, malamig ang kanyang boses. Mia, hindi ko naman intensyon na saktan ka. Nagkukuwento lang ako. Sagot ko. Sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Pero bakit kailangan pang ungkatin ang nakaraan na wala naman tayong mapapala? Hindi ko alam kung paano ko siya papakalmahin. Parang may pader na naman sa pagitan namin na hindi ko maabot. Nakarating kami sa puntong parehong naging tahimik. Alam kong mas mabuting hayaan muna itong lumipas. Pero hindi ko rin maiwasang mag-isip kung paano kami muling babangon mula rito. Lumipas ang ilang oras at nagpasya akong lumabas muna. Kailangan kong magpalamig, mag-isip-isip. Iniwan ko si Mia sa aming tinutuluyan. Umaasang pagbalik ko ay maibabalik ko na ang dating sigla. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mga ilaw ng lansangan, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na nagsasabing hindi dapat ito ang huli. Na kahit ilang tampuhan pa ang dumaan, hindi ko kakayaning mawala si Mia. Pagbalik ko, tahimik ang buong bahay. Parang wala ni isang kaluluwa. Nagtataka man, hindi ko ito pinansin. Siguro'y nakatulog na si Mia. Ngunit nang buksan ko ang pinto ng aming silid, wala siya roon. Walang bakas ng kanyang presensya. Agad akong kinabahan. Mia! Tawag ko, ngunit tanging hangin lang ang sumagot. Agad akong naghanap sa buong bahay, ngunit wala talaga siya. Nag-iwan siya ng munting sulat sa mesa. Ngunit hindi ko magawang basahin agad sa kaba at pag-aalala. Sa bandang huli, pinilit kong basahin ang nilalaman nito. Kailangan ko munang mag-isip. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako. Pero kailangan ko lang muna ng espasyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Parang biglang naging napakabigat ng bawat hakbang ko. Ang isip ko'y nagsimulang maglaro ng mga senaryo kung saan hindi na siya bumalik. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa akin na nagsasabing hindi ito ang katapusan. Lumingon ako sa paligid. Umaasang may makikitang palatandaan kung saan siya maaaring nagpunta. Ngunit wala. Tanging katahimikan ang bumabalot sa akin. Sa loob-loob ko, umaasa akong ito na ang huling pagkakataong magkakaroon kami ng ganitong tampuhan. Na sa wakas, matutunan na naming punan
ang puwang na bumabalot sa aming relasyon. Bigla kong naalala ang isang lugar na madalas naming puntahan kapag kailangan naming mag-isip. Isang maliit na parke sa dulo ng aming kalsada. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad kong tinungo iyon. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga bagay na maaaring magbago sa amin. Paano kung sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik? Ngunit nang makarating ako sa parke, tila baga isang pelikula ang naganap sa aking harapan. Doon, sa ilalim ng lumang puno kung saan kami madalas mag-usap, nakita ko siyang nakaupo. Nakatingin sa malayo, ngunit alam kong naririnig niya ang bawat yabag ng aking mga paa. Mia, tawag ko. Puno ng pag-asa ang boses ko. Lumingon siya at nagbigay ng isang ngiting puno ng pangunawa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong kahit ilang tampuhan pa ang dumaan, palaging may paraan para bumalik sa simula. Ngunit bago pa man ako makalapit, may isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa akin. Isang anino ang lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung sino iyon, ngunit nakita ko kung paano siya ngumiti sa estranghero. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Parang biglang nagkaroon ng ibang kulay ang aming mundo. Iniwan ko sila sa parke, puno ng mga tanong sa isip. Sa aking paglalakad pauwi, hindi ko maiwasang isipin kung ito na nga ba ang wakas na hindi ko inaasahang darating. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa akin na umaasa. Umaasa na ang aming kwento ay hindi pa tapos at ito'y isa lamang pagsubok na kailangan naming lampasan.